Minsan kapag may tinatanggal si Bathala sa atin, hindi ito parusa, kundi paghahanda para sa mas magandang biyaya. May isang malaking puno na tinitingala ng lahat sa isang tahimik na baryo. Napakaganda ng mga sanga nito at luntiang-luntian ang mga dahon. Araw-araw, naglalaro ang mga bata sa ilalim nito at nagbibigay ito ng lilim sa mga nagdaraan. Isang araw, napansin ng puno na unti-unting nalalagas ang ilan sa kanyang mga sanga. Naramdaman niya ang lungkot at pangamba. Bakit kaya tinatanggal ni Bathala ang aking mga sanga? Tanong ng puno sa sarili. Ito pa naman ang nagbibigay sa akin ng kagandahan. Dumaan ng mga linggo, patuloy ang pagkalagas ng kanyang mga sanga. Unti-unti nabawasan ang mga bata na naglalaro sa ilalim niya. Ang dating masayang puno ay napalitan ng kalungkutan at pangungulila. Isang araw, dumaan ng isang matandang puno na siyang naging kaibigan ng malaking puno. Napansin niya ang pagkalungkot nito at tinanong, Bakit ka nalulungkot, kaibigan? Pakiramdam ko'y pinabayaan na ako ni Bathala. Unti-unting tinatanggal ang aking mga sanga at nawawala ang aking kagandahan. Ngumiti ang matandang puno at sinabing, Kaibigan, huwag kang malungkot. Minsan kapag may tinatanggal si Bathala sa atin, hindi ito parusa, kundi paghahanda para sa mas magandang biyaya. Nagpatuloy ang matandang puno. Tingnan mo ang iyong mga paligid. Ang iyong mga nalagas na sanga ay nagbigay daan upang magkaroon ng bagong espasyo. At sa pagdating ng panahon, makikita mo ang mga bago at malulusog na sanga ay tutubo mula sa iyong katawan. Dumaan pa ang mga araw. Totoo nga, nagsimulang tumubo ang mga bagong sanga. Mas malusog, mas matibay, at mas maganda kaysa dati. Naging masayang-masaya ang puno at naunawaan niya na ang pag-alis ng mga lumang sanga ay naghahanda para sa mas malaking biyaya. Minsan, ang mga bagay na nawawala o tinatanggal sa ating buhay ay hindi tanda ng parusa, kundi isang tanda na naghahanda si Bathala ng mas magandang biyaya. Kailangan lang nating magtiwala at maniwala na may mas magandang plano siya para sa atin.